unang pelikula mo pa lang, Bona, younger sister ka na ni Ate Guy. Totoo yun, Kuya June. Anong year ba yun? Basta mga ano ako noon, 19 years old, if I'm not mistaken, mga ganon. Bagong-bago lang po ako sa Petronil. Kauna-unahang kong pelikula. Kumusta? Paano mo pinaghandaan ang eksena ninyo ni Ate Guy? Kasi talagang marami kayong eksena eh. Hindi naman karamihan, parang hindi ko na matandaan kung hindi 2 araw, 3 shooting days. At saka hindi, nung handpicked ako nun ni Mamalino, okay? Dahil nung namang araw, wala namang audition eh. Yung gano'n, yun. So, napili ako. Dahil kamukha mo raw si Ate Guy. Sabi niya. Gano'n, ikaw, kapatid ka ni Ate. Gano'n. Tapos, nakita ko may linya. O, di syempre, ninervyos ka, di ba, kung may linya. First day ko, 7 a.m. ang call time namin. Syempre, maaga ang mga di ba? Tapos, umanap ako ng isang lugar doon pagkatapos naming mag-breakfast. Parang may kwarto. Sa Santa Ana yung bahay eh. Meron isang empty room doon lang ako. Tapos memorize ako ng memorize. Umaga ito? Umaga, 7 a.m., 7:30. Si Mama Lino, parang nag-check kung ano na yung mga nakasetup. Kasama niya si Joey Luna yata ang PD ba nun? Ganyan sila, ganyan. Tapos pagpasok nila doon sa kwarto kung nasaan ako, ay, sino to? Nakatalikod ako facing the wall. Hindi parang gano'n. Pag nakita niya may luha-luha ako. Sabi niya, Ruby, anong ginagawa mo dyan? Wala po, nag-internalize po ako. Sabi niya, gaga. Mamayang gabi pa yung eksena niyo sa burol ng tatay niyo. Ang aga-aga pa, sabi gano'n. May mga iba pang eksena. Yaan niyo na, sabi kong gano'n kasi nervous ako eh. Ayun. Kumusta na nung naka-eksena mo si Ate Guy? Buti na lang nag-prepare ako dahil sobrang bago. First, ko na yan film eh. So, sanay ako sa teatro. So, alam kong ibang-iba, yung gano'n. So, buti na lang naghanda ako. Wala, nung nakita ko siya, he was completely in character. Yung gano'n. Tapos, hindi na ako na starstruck dahil naghanda ako eh. Pero syempre, napapatingin din. Yung konting tingin sa mata, tapos gaganon na ako, hindi ko matagalan. Kasi parang nangangain yung mata niya. Napakabait niya, yung ganun sabi niya lang kasi parang nabanggit ko yata sa kanya, ninenervyos po ako, pero memorize ko naman po lines ko, syempre very proud yang huwag ka nervyusin, sabi niya, madali lang ito, sabi niya ganun. At nung ipalabas sa Cinemalaya ang restored version, August of last year, kumusta kayo nung magkita kayo ni Ate Guy? Ay, tuwan-tuwa ako nung nakita ko siya. Unfortunately, right after the screening, nawala na siya. Gusto ko pang makipagtsikahan sa kanya. Ganon. Hindi ko nga nakilala yung sarili ko nung napanood ko yung yung restored version. Sayang, nandun ako sa Cannes when they, sayang nga, di ba, they were trying to invite her, kaya lang hindi na yata pinayagan ng doctor, ganon. Para sana dun sa, so she can grace the, screening of Bona. Nagkausap ba kayo noon, last year? Sa screening halos hindi. Nung meron lang picture-picture dun na, before kami pumunta dun sa, in front of the theater, on the side, para may picture-picture official, yun, sabi niya ganon, isama si Ruby. Oo, sabi niya. Tapos yung upuan nga, silang dalawa lang ni Kuya Ipi dapat dun sa harap. Ako dun sa second row. Dahil yung role ko lang naman ako, di ba kakarampot lang na Sabi niya, hindi, si Ruby dito niyo paupuin din. Ang dami niyo rin sa Daewoo, siyempre with Bembol Rocco. Daewoo, that's when we got really close. Doon ko masasabing nakilala ko isang malaking karangalan at nagpapasalamat talaga ako at nakilala ko siya ng ganung ka-close. Yon. It came to a point na ang sabi niya sa akin, pwede ba kitang kunin? Sabi ko, kunin mo ako ng Ate Guy. Kasi ganun ako nagpagsabi. Sabi niya, so kitang kunin na sa akin ka na lang. Sabi niya, kasi wala, siyempre indie yun, di ba? Wala naman naka-assign na PA sa kanya. Parang sa akin, Nora Honorito, Diyos ko, hindi pa kayo pinapanganak, umaarte na yan. Sa loob-loob ko ba? So, parang ako, I knew how important, how valuable an artist she is. Okay, and working with her sa Daewoo, doon pa lang, nung una kasi ayaw niyang gawin na Kasi walang script, di ba? Ang style ko. Doon niya ako kinaibigan, sabi niya, Ruby,
Asa ng script? Wala nga, Ate Guy. Meron sila, sa kanila lang, sa staff lang at saka sa director. Tayo mga artista, wala. Hindi ko kaya. Kaya mo. Hindi ko kaya. Kaya mo nga. Nora Honor Kay. Sabi kong ganun sa kanya. Hindi ko nga kaya. Sabi niya ganun. Uuwi na ako. Ay, naku, hindi pwede. Ginawa ko. Sabi niya, hindi ako nagbibiro. Ruby, mag-walk out ako. What? Nasaan kayo nun? Tawi-tawi. Ang layo. Sabi ko, Ate Guy, sobrang secret natin to. Ngayon, hindi na secret kasi sinasabi ko na total huli na, ano na naman. Umano ko. Kasi ano rin ako dun crowd director. So, meron akong script. Okay. So, sabi ko, may papakita ako sa yung script, pero talagang itaga mo sa bato, hindi mo ako, dahil matatanggal ako sa trabaho. Sabi niya, yan, ganyan. Sabi ko, huwag kang mag-memorize. Kasi yun yung ayaw ni Brillante. Sabi ko, alam mo na naman, sabi niya, hindi nga, dapat alam ko yung mga lines. Wala ka nga i-memorize na lines. Importante lang kung ano yung eksena, ano yung ganap mo dun sa eksena, ganon. Yun lang. Tapos, sabi niya, hindi ko kaya, ganyan. So, sa lahat ng mga ano nila ni Bembol, kasama ako. May training sila ng paano mag-weave, paano magsagwan, yung gano'n, the immersion process. So, lagi niyang kasama. Naging close na ako. Dahil gano'n, pinangatawanan ko na parang PA niya ako. At oo. So, ako nag-aabot ng ano niya. Kasi siguro dahil artista rin ako, alam ko yung pangangailang. So, ito yung tsinelas. So, bilis, pagkaahon sa may nakaabot na kagad akong tsinelas. Tapos, tuwan-tuwa siya sa akin. Tapos yun nga, sabi niya, pwede bang sa akin ka na lang? Saan? Sabi ko gano'n. Kukunin kitang PA. Hindi pwede, Ate Guy. Bakit? Kanino, ayaw mo ba ako? Hindi mo ba ako mahal? Ate Guy, pangarap ko maging ikaw eh. Yun talaga. Tawa siya ng tawa. Ang niya, pwede. Kasi noon, every morning, pag susunduin kami ng service, siya kasi meron siyang sariling villa na pinagawa yun. Brand new ng Sultan, nung kung sino yung nag-host sa amin doon sa Tawi-Tawi. Pinagawan siya ng bagong villa. Oo, doon kami sa parang resort, maganda rin. Pero yung kanya bago, brand new. So, pag susunduin in the morning, mauuna ako, dahil request niya, nakasabay ako lagi sa service. Tapos, tsaka siya dadaanan. Doon ko na-witness yung generosity niya. Na, ako kagaling din naman ako showbiz talaga, laking teatro ko. So, napaka-prank ako sa kanya. So, basta nun, sumweldo na last day, ganyan. Tapos, meron pang dumating na pera, may kinuha pa kaming pera, punong-puno yung, belt bag ng almost half a million. Hindi ko alam kung basta makapal. Sabi ko, eto na yung listahan daw ng mga, buong staff and crew and pati artista. So, tagasilid kami sa envelope, ganyan. Tapos, sabi ko, bakit mas malaki dun sa sa direktor o sa ganito? Kasi di ba hindi, wag na, maraming pera yon, gaganon ako. Para-pareho na lang, kasi gusto ko, Ate Guy, may marong matira sa'yo, kahit wala. So, hindi pwede, sabi kong ganyan. Tapos, maya-maya, okay na yung sa mga, naka-envelope. Hindi pa na, doon, hindi pa tumigil. Alam mo, bawat yung security niya doon, 2 truck ng soldiers. Hindi ako nagbibiro, as in truck. Alam mo yung parang sa gera. Kasi nakakatakot talaga. Oo, yun. Pero hindi naman alagang-alaga kami. Pero just to make sure na siya, di ba? Hindi makikidnap or whatever, well protected. Meron siya 2 truck na lahat yun binigyan. Mula sa lahat. Bukod pa doon, yun nga kami yung production staff. Bukod pa doon, yung kunwari may babati sa kanya, naalala ko to may bumati. Na ay, ang ganda kapag naka-blower ka, Guy. Abot. Uy, inabutan mo na yung bakla. Tama na, inabutan ka na. Tapos ang ganun pa, sabi ko, uy, Ate Guy, nangangalahati na, paubos na yung nasa mo. Hindi ko alam how much yung... Tapos sabi niya, sabi ko, wala. Di ba sabi mo sa akin, maging prangka ako sa'yo, maging totoo. Oo, kaya nga kita gusto Totoo pala, chismis. Sabi kong ganon. Anong chismis? Sabi naman niya, di ba? Mga marites din ng mga ang mga artista. Na, kaya ka naghihirap kasi sobra kang generous to a fault. Sabi niya, ano ka ba? Yaan mo na. Galing naman ako sa wala. Alam ko, nagtitinda ka ng tubig, etc., kaliga yung life story mo. Sabi kong gano'n. Alam mo ba, pinag-aralan ka namin sa eskwelahan. Kasi sa UP,
Philippine Studies ako, literature. Ang advisor namin, ang head ng ang dean namin was Nicanor Chongson, who is Anoranian, solid, okay? So meron kaming parang isang sem na about parang yung how Nora Aunor affected the Philippine culture. So doon pa lang, college pa lang ako, kahit hindi naman ako Noranian, hindi rin ako Vilmanian that time, wala naka-focus ako na sa theater. Parang, ang mahalaga siguro itong taon to kasi yun nga yung binago niya ang concept ng beauty sa cinema, di ba? Dati mga puro mistisa and matatangkad, yung ganyan. Biglang eto, nagtitinda ng tubig, sumali ng tawag ng tanghal. So, in other words, sheer talent and she really represented the ordinary Filipino. So, yun kinuwento ko yun sa kanya. Alam ko, sabi niya gano'n, ano pang mawawala sa akin? Sabi niya. Sabi ko, ikaw naman. Hindi porke galing tayo sa sa wala. Gusto mo bang balikan pa yun? Wag na, Ate Guy. Sabi ko sa kanya. Yun lang, parang yun yung naano ko sa kanya. And then, after that, dinadalaw-dalaw ko pa siya nun sa condo niya sa Eastwood, ganon. Kasi, kinukwento niya sa akin yung buhay niya, kung gaano kasi hindi ko naman alam din kung gaano grandiose, ilan ang mga bahay niya, magaganda daw ang bahay niya. Sabi ko, ayaw mo bang maibalik lahat yon? Sa practice mo, kabibigay mo, hindi naman kalakihan ng TF mo dito dahil indie film. Oo, pinamigay mo pa. Sabi kong gano'n sa kanya. Paano mababalik yun dati? Sabi kong gano'n.